Nagsimula ang story na ito sa isang babae na nasa soccer field. Siya ay si Large Marge, kasama nito ang aso niya na si Puker. Kumain sila sa daan habang pauwi ng bahay. Nang makauwi na sila, humiga na si Marge sa kama katabi si Puker at pinatay na ang ilaw. Kinaumagahan, may isang laban ng soccer ang nagaganap. Isang coach ang sumisigaw, ito ay si Coach Cathy. Isang player ang na-injury, ito ang referee. Pinapasok ni Coach Cathy si Marge. 2 pang minuto na lang ang natitira at ang score ay 2-2. Napunta kay Marge ang bola at naaga ito ng kalaban. Pinasa ito ng kalaban papunta kay Marge, nasipa niya ito at nag-goal sa net ng kalaban. Nakapuntos ang kalaban dahil kay Marge. Nagalit ang teammates ni Marge, pinatawag ni Coach Cathy ang players niya. Pinaupo sa bench at sinabing magkakaroon sila ng additional practice para sa improvements. Sa isang cafeteria ng school, pinag-uusapan si Marge, narinig at nakita niya ito ngunit hindi na lamang nga ito pinansin. Pumunta si Marge sa isang burger shop. Bumili siya ng kanyang makakain doon. Pinagtripan siya ng crew, nagalit si Marge at kinuha niya ang sombrero ng crew at tinapon. Umuwi na si Marge sa bahay nila at naabutan niya ang mama niya na nagmamadali dahil may hinahabol itong appointment. Nag-aalmusal si Marge, nagpaalam na ang mama niya. Lumapit si Puker at nagpa-pay kay Marge. Pagkatapos ni Marge kumain ng almusal, pumasok na ito sa school. Nagring na ang bell at nagsitayuan na ang mga students. Tinawag si Marge ng kanyang teacher, kinamusta ang paglalaro nito ng soccer. Sinundo na si Marge ng kanyang mama. Nag-usap sila tungkol sa dad ni Marge. Sinabi ni Marge na namimiss na ang dad niya na isang professional soccer player. Binaba na si Marge sa school niya, may tumawag na client sa mama ni Marge at tinanggap ang offer nito. Tuwang-tuwa ang mama ni Marge, tinawagan niya si Marge. Hindi nakatingin sa daan ang mama ni Marge, nabunggo ito ng isang truck. May dumating na ambulance, basag-basag ang salamin ng kotse. Nabawian ng buhay ang mama ni Marge. Dumalo ng burol ang grandfather at grandmother ni Marge, kinuha ni Marge ang pot at umalis. Hinatid si Marge ng teacher nito sa bahay nila. Napag-usapan nila ang tungkol sa dad ni Marge, sinabi ng teacher niya na nasa Mexico ito. Hindi makapaniwala si Marge dahil ngayon lang sinabi ng teacher nito ang tungkol doon. Lumabas na si Marge ng kotse. Binuksan ang pinto ng bahay nila at pumasok, umiiyak si Marge. Isang gabi habang nasa sasakyan si Marge, may nakita itong parcel, binuksan niya ito at nakita ang singsing at mga litrato nung baby pa siya. Nakasama ang daddy niya. Sa isang lugar sa Mexico kung saan naninirahan ang tatay ni Marge na si Jackson. Umaga doon at nagising ang tatay niya sa tilaok ng manok. Bumangon ito at nagsurfang sa dagat. Pagkatapos magsurfang ay binati ni Jackson ang mga kapitbahay at mga kakilala niya sa lugar. Pumunta si Marge sa port ng Mexico para makita ang daddy niya. Pinag-drive ito ng kaibigan niya sa burger shop. Bawal magdala ng alagang aso sa Mexico nang hindi vaccinated kaya iniwan na lamang niya ito sa kaibigan niya. Binuksan ni Marge ang cellphone niya at tiningnan ang direksyon papuntang Los Marcos. Nahihirapan si Marge dahil hindi siya marunong magsalita ng Espanyol, nakita siya ng isang guard at tinulungan siya nito. Sinabi na napakalayo ng lugar na gusto niyang puntahan. Nag-travel na si Marge papunta sa location ni Jackson. Kumain siya at nakita ang ganda ng Mexico. Ginabi na si Marge at huminto siya sa isang park malapit sa isang soccer field. May larong nagaganap doon at si Jackson ang coach doon. Natalo ang mga player ni Jackson. Manotivate niya ang mga ito pagkatapos ay kinuha ang cool box at binitbit pa uwi. Habang naglalakad dito pa uwi, binati siya ni Marge at pinakita ang picture niya. Sinabi na namatay na ang mama niya at nagulat si Jackson. Nalaman niyang may anak pala siya. Umaga na naman at bumangon na si Jackson, nagising ulit ito dahil sa tilaok ng manok. Nakita niya sa duyan si Marge na natutulog. Pumunta sila isang tindahan. Ang may-ari nito at si Elsa, pinakilala ni Jackson si Marge kay Elsa. Tinawagan ni Jackson si Frank. Sinabi na kasama niya si Margie at safe siya na kasama niya. Umuwi ng bahay si Marge, pinatong niya ang vase at hinahanap ang internet connection ni Jackson. Sinabi ni Jackson na wala siyang internet sa bahay niya. Inaayos ni Jackson ang surfboard at binuhat niya ito,
Gusto ni Marge na matuto mag-surfing. Kumuha siya ng surfboard at nagmamadali, nasagi niya ang isang bagay at natamba ito. Pumunta na sila sa dalampasigan at sinubukan niya mag-surf ngunit natutumba siya, umahan na sa dalampasigan si Marge. Nilapitan siya ni Jackson at binigyan ng tips sa surfing at pagkatapos ay binuhat na ni Jackson ang surfboard niya at umuwi. Sinubukan ni Marge ulit na mag-surf, umupo siya sa kanyang surfboard at tiningnan ang mga alon, nagsimula na siyang kumampay at sinubukang tumayo ngunit natamba ulit siya. Muli umahan ulit siya sa dalampasigan. Bumili sila ng pagkain, gutom na gutom si Marge. Nag-practice ang team ni Jackson ng soccer at nanonood si Marge. Nagkwentuhan sila tungkol sa naging buhay ni Jackson, kinuwento niya kung bakit siya napunta sa Mexico. Pinatayo si Marge ni Jackson at pinaglaro ito ng soccer. Natamba si Marge dahil inagaw sa kanya ang bola. Napasa ito sa kakampi niya at sinipa ni Marge ang bola. Umuwi na sila at tinitingnan ni Marge si Jackson dahil nakainom ito at nakatulog. Iniisip ni Marge kung ano ang mas masamang gawin. Ang pag-inom ng alak o ang pagkain ng madami. Pumunta si Marge sa dalampasigan, dala-dala niya ang surfboard niya. Na-meet niya doon si Chilo, isang surfer din. Tinuruan siya nito nag-surf. Habang nasa tubig, umupo sila sa surfboard at nagsimulang ikampay ang kanilang mga kamay. Pagdating ng alon silang dalawa ay sabay na tumayo at nag-surf. Nakita ni Jackson si Chilo at Marge na nagsusurf. Umahan na sila sa dalampasigan. Walang alam si Chilo na si Marge ay anak ni Jackson. Pinakilala ni Chilo si Marge bilang isang nobya niya. Natawa si Jackson dahil sinabi niya na anak niya yun. Nagulat si Chilo at tinanggal ang pagkakaakbay sa balikat ni Marge. Pangatlong araw ng training nila team ni Jackson, kulang sila ng 2 players dahil nagkasakit. Binasa na ng coach ang mga pangalan ng mga maglalaro at nabanggit ang apelyido ni Marge. Akala ng mga players ay maglalaro si Jackson, tinuro ni Jackson si Marge at sinabi na siya ang maglalaro, hindi si Jackson. Pinasuot si Marge ng jersey. Nagsimula na ang game at muntik na makascore ang kalaban, buti na lang at magaling ang goalkeeper ng team nila Marge. Napunta ang bola kay Marge, sinisipa niya ito habang tumatakbo. Nakita ang kakampi niya na open at sinipa ni Marge ang bola papunta sa kakampi niya. Sinipa ito ng kakampi at nakascore sila at nagpasalamat ang kakampi ni Marge sa kanya. Nag-celebrate sila sa isang kainan. Umuwi na sila Marge si Jackson. Habang nasa comfort room si Marge, narinig niya na inuubo si Jackson. Bumaba si Jackson sa hagdan, nanghihina siya, lumabas si Marge sa comfort room at sinabi niya na kailangan alagaan ni Jackson ang sarili niya. Sinabi din ni Marge na need na itigil ang pag-iinom ni Jackson. Sinabi ni Jackson na susubukan niya na itigil ang pag-iinom. Pumunta si Jackson sa isang simbahan at inaayos ang solar panel. Sa loob ng simbahan madaming taong nakapila at nagpapaypay dahil naiinitan. Binuksan ni Jackson ang switch at gumana ang mga electric fan, nagpalakpakan ang mga tao at nagpasalamat ang padre kay Jackson. Nagsimula na ang laban nila Jackson sa ibang team ng soccer. Nanalo sila nung unang laro dahil nakascore si Marge. Nag-celebrate ulit sila sa parehas na kainan, pangalawang laban na nila sa sumunod na team, malakas ito at natalo sila. Nakascore ang kalaban. Nalungkot ang mga players dahil natalo sila. 2-2 na standing ng score, isang laro na lang para makapasok sa finals. Manotivate ni Jackson ang mga players. Nagbonding si Marge at Elsa, namili sila ng mga gamit. Nalaman ni Elsa na nagkakamabutihan si Marge at Chilo. Umuwi na si Marge at kinuha ang kanyang surfboard, pumunta siya sa dalampasigan para ayusin ang kanyang surfboard. Natutuwa si Jackson dahil nakikita niya ang pagbabago sa sarili niya. Naiiwasan na niya ang pag-inom. Nagsimula na silang mag-surf, inabot na sila ng hapon at umuwi na si Marge. At kinagabihan magkasama sila Chilo sa pagtulog. Tinitignan ni Jackson ang litrato ni Marge nung bata pa siya. Inabot na niya ito kay Marge at sinabi ni Marge na itago na lamang ito ni Jackson. Lumipas na ang 1 buwan at base sa napag-usapan nilang dalawa na 1 buwan lang mananatili si Marge sa bahay ni Jackson ay uuwi na ito. Habang nag-aantay sila ng boss, sinabi ni Jackson na kahapon pa ang daan ng boss, hindi matutuloy ang pag-alis ni Marge. Naiyak si Marge sa tuwa at niyakap niya ang kanyang daddy.
Simula na ng finals sa soccer at nanalo sila dahil nakascore ulit si Marge. Nag-celebrate ulit sila sa dating kainan. Sinabi ng padre na isang panalo na lang championship na. Masaya silang nag-celebrate sa kainan, nagsayawan at nagsitatalon sa tuwa. Isang liham ang binabasa ni Jackson, na imbitahan sila sa isang quinceañera, isang celebration kapag nag-15 years old ang isang dalaga sa Mexico. Inayusan ni Elsa si Marge. Pinuntahan ito ni Jackson at namangha dahil sa ganda ng kanyang anak. Nagsimula na ang tradisyon. Pinunasan ang paa ni Azu at sinuutan ng sapatos na may takong. Nagpalakpakan ang mga nanonood. Isang banda ang tumugtog at nagkasayahan sila sa event. Inaya ni Chilo si Marge na sumayaw pero humingi muna ito ng permiso kay Jackson. Pinayagan naman ito ni Jackson at sumayaw na sila. Pagkatapos nila magsayaw inaya si Marge ng mga teammates niya na uminom. Sinabi nila ang tungkol kay Chilo na nakipagtalik ito sa lahat ng babae sa lugar nila. Nang malaman ito ni Marge umalis siya at umuwi. Kinaumagahan ginigising niya ang daddy niya. Nakita niya ang bote ng alak sa ilalim ng higaan ni Jackson. Nagalit si Marge dahil nangako si Jackson na hindi na siya iinom ulit. Nag-impake si Marge at pumunta kay Azu. Kumatok ito sa pinto ni Azu at niyakap ito ni Azu. Sumakay sila sa bus papunta sa border. Humingi ng tulong si Jackson kay Elsa, sinabi na pumunta si Marge sa border. Ngunit hindi ito tinulungan ni Elsa dahil galit si Elsa kay Jackson. Nakita ng padre si Jackson na nakaupo at tinulungan siya nito. Sumakay si Jackson sa bus na dala ni padre. Nakapila si Marge sa border. Sinabi ng guard na kailangan niya ng passport para makapasok. Kapag walang passport hindi papapasukin. Umalis si Marge at pinuntahan si Azu. Sinabi niya ang nangyari at pumunta sila sa isang bar. Kinausap ni Azu ang bartender. Sinabi ni Azu na kayang gawa ng paraan ang patawid ng border ni Marge sa halagang $1,000. Pumayag si Marge. Sinakay sila sa isang private vehicle at pumunta sa desyerto. Inabutan sila ng flashlight dahil madilim doon. Naglakad sila sa desyerto. Pinagtangkaan si Azu ng masama ng lalaki. Sinubukan siyang gahasain nito. Nagpupumiglas si Azu at nakita ni Marge ang flashlight at hinampas sa ulo ang lalaki. Nawalan ito ng malay at tumakbo sila Marge at Azu palayo. Inabot na sila ng umaga at may nakita silang highway. Pumunta sila doon at tinulungan sila. Dinala sila sa klinik at habang ginagamot si Marge, tinawagan ni Azu ang dad niya. Sinabi na kasama niya si Marge. Pinuntahan ng dad ni Azu at Jackson ang klinik at nagkita na si Marge at daddy niya. Niyakap niya ito at umiyak. Umuwi na sila sa kanilang bahay. Dumating ang padre at sinabing nakapasok sila sa Friendship Cup sa Tijuana. Pinakita ni padre ang imbitasyon sa kanila. Binasa ito ni Jackson. Sinasabi sa imbitasyon ay isa ang team niya sa napiling maglalaro sa Friendship Cup. Pumunta na sila sa Tijuana. Pagdating nila doon ay pumunta sila sa locker room. At nakita ang mga jersey na nakasabit doon. Mag-warm up na ang bawat team. Magsisimula na ang game. Habang nasa locker room ang team ni Jackson, manotivate niya ito. Nagsimula na ang game, nakascore ng 2 puntos ang kalaban. Nakascore si Azu dahil pinasa ni Marge ang bola. Napunta ang bola kay Marge, inagaw ito ng kalaban. Na-foul si Marge, 1 puntos lang ang lamang ng kalaban. Sinipa ni Marge ang bola at nakagol ito, muli na namang nakascore ang kakampi ni Marge panalo sila. Habang papauwi, nakatulog ang lahat dahil sa pagod, ngunit nanatiling gising si Marge. Si Jackson ang nagdadrive ng van. Kinausap ito ni Marge, sinabing anong pakiramdam na manalo. Sinabi ni Marge na sobrang sarap nito sa pakiramdam. Sinalubong sila ng kanilang mga kabarangay at nag-celebrate sila. Pumunta si Padre, Elsa, Marge at Jackson malapit sa dalampasigan. Kinuha ni Jackson ang letter sa bulsa ng kanyang damit at binasa ito. Itong letter na ito ay tungkol sa pasasalamat at paghingi ng tawad ni Jackson sa kanila. Nagkaayos na silang lahat. Kailangan na umuwi ni Marge dahil kailangan niya ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nakarating na si Marge sa US. Tinawagan niya ang daddy niya at nagkamustahan sila. Naging mabuting tatay na si Jackson kasama niya si Elsa. Malaki ang pinagbago ni Jackson simula nung dumating ang anak niya sa buhay niya at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie.
Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang mga channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.